Kabanata 4841. Sure enough, it's there. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Mukhang hindi pa huli ang pagdating nila. Hindi pa sila pinabayaan ni Qin Shi ng napakatagal, ngunit ang distansya, bagaman ilang kilometro lang, ay humahadlang para sa kanilang lahat. Ancestor Jiang Chen, natatakot ako na ang mga tao sa ilalim ng ika-9 na antas ng bituin ay hindi makayanan dito ng masyadong mahaba. Kahit 1/4 ng 1 oras ay marahil ang limitasyon. Sabi ni Yeloudi sa mahinang boses. Ito dagat ng magma, ang kanilang katitisuran. Ngayon ay hindi na sila makagalaw at makatingin lamang ng walang magawa. Qin Shi, hindi mo inaasahan, nandito na naman tayo. Malakas na sigaw ni Jiang Chen. Biglang lumingon si Qin Shi at nakita si Jiang Chen at ang iba pa na nakatayo sa gilid ng dagat ng magma, nag-aalangan at tumatawa. Sandali. Gumawa ng tunog. Ngayon alam mo na kung gaano kadelikado dito. Dapat magpasalamat ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang namatay. Hindi mo na kayang hawakan itong dagat ng magma. Kung matino ka, umalis ka rito. Huwag kang pumunta doon. Kapag namatay ka ng walang libingan, masusunog ka hanggang sa maging abo. Nakangiting sabi ni Qin Shi. Hindi sinasabi kung gaano kakilakilabot itong dagat ng magma. Kahit na ang pinakamalakas, hindi ito maaaring baliwalain ng tao at makakaasa lamang ito sa pinanggalingan. Maaari nitong labanan ang gas, ngunit kapag umabot na sa limitasyon ang resistensya, ito ay magiging ganap na malamig, at tinatayang walang nalalabi na maiiwan na masunog ng dagat ng magma. Kung hindi umasa si Qin Shi sa 9 Yuan Ice Soul sa kanyang kamay, hindi na sana siya makakapit ngayon. Ang 9 Yuan Ice Soul ay ang kanyang lihim na kayamanan. Ito ay lubos na epektibo laban sa magma. Hawak ang 9 Yuan Ice Soul sa kanyang kamay, maaari niyang kumonsumo ng napakakaunting mapagkukunan ng enerhiya upang labanan ang krisis na dala ng dagat ng magma. Damit, nakakuha lang ng advantage ang taong ito at kumilos na parang isang mabuting bata. Dapat ay mayroon siyang hindi kilalang sekretong kayamanan sa kanyang kamay? Kung hindi, imposibleng baliwalain ang dagat ng magma, mabangis na sabi ni Yeloudi. Tuldok, natatakot ako na hindi ka pa kwalipikado, tiyak na hahanap kami ng paraan para maabyutin ka. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Sa oras na ito, maaari na talaga siyang maglakad sa mga alon at maglakad sa mga alon ng apoy sa itaas ng magma. Dahil dala-dala niya ang 5 Elements Divine Fire, hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang presyon mula sa apoy, ngunit ang mga tao sa paligid niya, maaaring hindi ganoon kahusay. Buti na lang kung mabaigaw sila ay tuluyang mapapawi. Kaya naman hindi agad kumilos si Jiang Chen at hinintay ang susunod na hakbang ni Qin Shi. Panaginip ka. Kung may lakas ka ng loob, dito ka muna. Malapit na ako. Malapit na ang baby. Sayang at hindi ka qualified na makita ito. Sabi ni Qin Shi na may kasamang wild na ngiti. Ngayon siya na. Hindi takot kay Jiang Chen. Hanggat makuha niya ang sanggol, pagkatapos ay maaari kang umupo at magpahinga. Ang pagpatay sa kanila ay tulad ng pagpili ng isang bagay mula sa isang bag. Ikaw lang ang karapat-dapat na makuha ang kayamanan. Kahit na makuha mo ang kayamanan, natatakot ako na hindi ka kwalipikadong gumamit nito. Sadyang sarkastikong sabi ni Jiang Chen. Huwag mo akong guluhin. Natural mong malalaman kung gaano ako kalakas noon. Nakita mo na ba, ang gintong roulette sa bangin sa kawalan ang hinahanap ko. Ngayon, sa wakas, makukuha ko na itong walang kamatayang ginto. It's my turn. From now on, I can dominate the world. Ang mga mata ni Qin Shi ay napuno ng maalab na pakiramdam, at ang gintong roulette sa bangin sa kawalan ay nakaakit din ng atensyon ng lahat. Noong una, si Jiang Chen din akala ko ito ay isang nagniningning na gintong tuldok. Kung titingnang mabuti, ito ay naging isang gininto ang roulette. Tila ang bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Magagawa nitong dumagsa ang Qin Shi dito at pumunta sa lahat ng paraan upang hanapin ito. Ito ay talagang isang tunay na kayamanan. The Immortal Golden Wheel, pulong ni Jiang Chen na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan niyang magdesisyon sa bagay na ito. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi nagmamadaling kumilos. Sa oras na ito, naisip ni Qin Shi na sigurado siyang mananalo. Hahayaan siya ni Jiang Chen na makita kung sino ang tunay na Panginoon mamaya.
Isang paraan man ito para ma-provoke ang mga general o hindi, malalaman mo rin mamaya. Sayang naman at ginawa mo ang lahat ng ito para gawin ang damit pangkasal ko. Hindi ko talaga alam kung dapat ba akong magpasalamat, hahaha. Kinuha naman ito ni Jiang Chen, madaling. Ngiti, you are not very capable, but you are quite capable. If you are capable, you have to come to me first. Magkaharap tayo sa kabila ng dagat, pero feeling ko masyado kang hamak at hindi makapasok sa mga mata ko. Napangiti si Qin-Shi ng mahinahon at mahinahon. Napuot talaga ang lalaking ito. Pinubuli niya tayo para hindi tayo makalapit. Tapos babantayan natin siya dito. Hindi ako naniniwalang makakapunta siya sa langit at lupa at makapasok sa dagat ng magma. Yeluodis naging asul ang mga mata sa galit. Tuldok. Sinamantala ni Jiang Chen ang sitwasyon at tumingin sa paligid. Noon lang talaga niya naramdaman na isa talaga itong malaking humanoid na hugis, at ang walang kamatayang gintong gulong ay nagkataong nasa kamay ng higanti, sa mismong fault ng rock wall nila, nakita noon. Taong bato ba talaga ito? Hindi makapaniwala si Jiang Chen. Masyadong parang buhay ang taong batong ito. Ang kanyang balangkas ay ganap na katulad ng sa isang normal na tao. Ang pinakamahalagang bagay ay nakaayos siya doon, hindi gumagalaw. Lumubog na siya ng malalim sa magma, at ang kanyang mga paa ay nasa ilalim mismo ng magma. Sumunod, ito ay parang isang higanteng nakatayo sa dagat ng magma. Hindi pa ba ito natunaw? Umiling si Jiang Chen. Siguro masyado siyang sensitive. Kung talagang tao siya, paano siya maiipit sa dagat ng magma? Hinanap ni Jiang Chen kung saan-saan ang mga nakapaligid na galaw, ngunit wala siyang nakitang mga bahid. Talaga bang walang laman dito, na may iisang walang kamatayang gintong gulong? Hindi talaga naramdaman ni Jiang Chen ang aura ng Stellar Core. May Stellar Core ba talaga dito? Ancestor Jiang Chen, hinihintay namin siya dito. Hindi ako naniniwala na kaya pa niyang lumipad sa langit at makatakas sa lupa para ipagtanggol ang lugar na ito. Sa sobrang dami nating nagtutulungan, siguradong matatalo natin siya. Kumpiyansa na sabi ni Diluo. Ngunit ngumiti si Jiang Chen at umiling. Kapag nakuha niya ang Immortal Golden Wheel, sa tingin mo ba tayo pa rin ang magiging kalaban niya? Si Diluo at maging ang lahat sa angkan ng Qingmang ay napahinto sa paghinga. Sa katunayan, ang kasalukuyang Qin-Shi ay sapat na nakakatakot. Kung maghihintay siya hanggang makuha niya ang Immortal Golden Wheel, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, malamang nawalan na silang pagkakataon. Magandang malaman, ngunit sayang at wala kang pagkakataon. Kung gusto mong umalis, huli na ang lahat sa pagkakataong ito. Kapag nakuha ko na ang Immortal Golden Wheel, gagawin kong pagsisihan kayong lahat. Ang alamat ng Diyos of War noon ay talagang napakalakas. Siya ay napakabayani at dominante, ngunit ang sigla ng ating Yu Clan ay lubhang nasira dahil dito. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ko ang walang kamatayang gintong gulong, upang ang kaluwalhatian ng ating Yu Clan ay masakop bawat sulok ng iyong planetang Kuimo. Qin-Shi ang boses ay mababa at sobrang lamig. Sa sandaling ito, ang mga tao ng angkan ng Qingmang ay nagising din mula sa isang panaginip. Lumabas na si Qin-Shi ay dumating dito na may sinasadyang intensyon. Lumingon siya para maging miyembro ng Yu Clan. Ano, talagang galing siya sa angkan ng Yu. Namutla ang mukha ni Yeluodi. Nakilala talaga nila ang magnanakaw bilang kanilang ama at muntik nang maging mga alipin ni Qin-Shi. Feather Clan na naman. Lalong nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen. Sa labanang ito, tiyak na dudurugin niya ang kalaban hanggang maging abo. Hindi si Qin-Shi ang napupuot, kundi ang buong Yu Clan. Hindi sila karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Lahat ay excited. Ang mga tao mula sa Yu Clan ay palaging bawal para sa kanila, at sila ay labis nilang kinasusuklaman. Ang kanilang mga ninuno ay pinatay ng hindi mabilang na beses dahil sa Yu Clan. Ngayon ay hindi nila inaasahan na ang taong ito mula sa Yu Clan ay magpapalusot sa ang kanilang Qingmang Clan ay tunay na isang malaking kahihiyan. Damn it, wala kaming sinumpaang relasyon ni Qin-Shi. Dapat nating patayin ang halimaw na Yu Clan ng walang awa. Panipi. Talagang hindi natin siya hahayaang tumakas. Ang taong Yu Clan ay karapat-dapat na patayin. Dapat siyang mamatay. Panipi.
Ang hindi mabilang na Azure Monkey ay sabik na subukan ito, ngunit ngayon ay hindi na sila makalapit sa Chinchi. Kapag malapit na sila sa dagat ng magma, sila ay iiho ng mga mummies, o maging abo. Ito ay hindi walang batayan. Hindi lamang si Yellow Udi, ngunit ang lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang ay nagsisi at labis na napupuot dito. Kung paano nila inaasam na iharap si Chinchi sa hustisya, patayin siya, ipaghiganti ang lahat ng mga namatay na kapatid ng angkan ng Qingmang, at alang-alang sa kanilang mga ninuno, hugasan ng dugo ang puot ng angkan ng Yu, upang sila ay makapagpahinga sa kapayapaan. Ang mga tao ng Yu Clan ay palaging malakas ang boses. Hindi lang nila alam kung makukuha mo itong walang kamatayang gintong gulong. Marami na akong napatay na Yu Clan. Sa daan, hindi 10,000, mayroon na 80,000 katao. Ang mga tao sa angkan ng Yu ay pawang isang pangkat ng mga taong banal, mabisyo at masasamang tao. Hindi kaawa-awa ang mamatay. Ngayon, isa pa sa inyo ay hindi hihigit, at isang mas mababa sa inyo ay hindi hihigit. Ito ay para lang makaganti ang angkan ng Qingmang. Panipi. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Natural na ayaw niya sa Yu Clan. Ang taong ito ay sadyang nagbabalak. Kung hindi niya alam ang sikreto ng Fengyan Ancient Land, lumaban sana siya hanggang kamatayan kasama niya. Pero ngayon, mukhang dito na niya nahanap ang kayamanan kaya wala na siyang balak na itago pa siya. Napakaraming miyembro ng angkan ng Qingmang ang namatay dahil sa kanya. Ang digmaang ito ay nagbunga na ng pagkawalan ng maraming miyembro ng Gulu God. Galit na galit ang angkan ng Qingmang. Ang masamang lahing ito na nagtulak sa kanilang angkan ng Qingmang sa desperasyon noong unang panahon, sila ay hindi kailanman malugod. Ikaw lang. Hahaha, deserve mo rin. Sa tingin mo ba hindi ko makukuha ang Immortal Golden Wheel? Mahirap ba para sa iyo na makuha ito? Ni hindi ka makalapit sa dagat ng magma na ito. Kung lumapit ka ng isang hakbang, itataboy ang kaluluwa mo. Sa tingin mo, ako ka ba? Sa tingin mo ba nasa kamay mo ang 9 Yuan Eye Soul? Ninitian ni Chinchi si Jiang Chen, nang wala ang 9 Yuan Eye Soul, hindi maaring makalapit sa lugar na ito. Kahit ang Nebula Level Powerhouse ay walang exception, dito nakakatakot ang magma sa gitna ng mundo. Ito ang tunay na magma sa kaibuturan ng lupa. Ito ay naiiba sa ordinaryong magma. Ito ang uri ng mainit na magma ay kayang tunawin ang lahat. Ang magma sa gitna ng lupa ay maihahambing sa banal na apoy ng langit at lupa. Upang maiwasan ang banal na apoy na ito, nagdusa din si Chinchi. Ngayong nasa kamay na ang 9 Yuan Eye Soul, hindi na niya kailangang makaramdam ng anumang pressure. Bagamat hindi ito kasing kinas ng paglalakad sa patag na lupa, medyo madali pa rin ito. Hanggat siya ay patuloy na nagtatrabaho, tiyak na magagawa niya, upang sakupin ang Immortal Golden Wheel. Wala ako nito, ngunit kung gusto kong sakupin ang walang kamatayang gintong gulong na ito, baka walang mas mabilis kaysa sa akin. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Nagyayabang ka lang. Tingnan natin kung paano kita papatayin pagkatapos kong makuha ang Immortal Golden Wheel. Dapat mamatay kayong lahat ng mayabang at mapagmataas na lalaki. Napakayabang at kumpiyansa pa rin ni Chinchi, ngunit si Jiang Chen ay siyanting. Dahan-dahan, nang madali, nang walang anumang alalahanin tungkol sa Immortal Golden Wheel. Inagaw ni Chinchi, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malapit na niyang makuha ang Immortal Golden Wheel. Naiinip na si Diluo at ang iba pa, ngunit hindi nila malabanan ang nakakatakot na apoy ng magma. Walang nagmamadali, mahinahong sabi ng matandang Diyos na si Jiang Chen. Si Yellow Udi ay kinakabahan din, ngunit tila ang ninuno ni Jiang Chen ay talagang nakaupo ng matatag sa Dao Yute. Hindi nag-aalala sa lahat. Brother Jiang Chen, kaya mo talagang panatilihin ang iyong composure. Si Chen Luo ay mukhang kinakabahan, ngunit hanggat hindi kikilos si Jiang Chen, lubos siyang naniniwala na si Brother Jiang Chen ay tiwala na kaya niyang talunin ang Chinchi. Hahaha, ang Immortal Golden Wheel ay nasa harapan ko, sino ang makakagawa ng kahit ano sa akin? Tumawa si Chinchi at sinabi, mabilis na tumulak pasulong. Nang makitang malapit na ang Immortal Golden Wheel, ang kanyang puso ay tumibok. Doon 20 metro pa ang natitira para makuha ang Immortal Golden Wheel. Ang walang katulad na kayamanan ay nasa harapan mo. Sino ang hindi masasabik?
Ang walang kamatayang gintong gulong na ito ay nasa kanyang bulsa, at makukuha niya ito sa kanyang mga daliri. Ang lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang ay nasa kanilang mga lalamunan. Sa oras na ito, sa wakas ay gumalaw si Jiang Chen. Marahan at tuloy-tuloy siyang lumakad patungo sa dagat ng magma hakbang-hakbang. Kapatid na Jiang Chen, Ancestor Jiang Chen. Hindi. Halos lahat ay hindi maisip na si Jiang Chen ay naglalakad patungo sa dagat ng magma na parang naglalakad sa patag na lupa. Sa oras na ito, ang magma sa ilalim ng kanyang mga paa, sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaraan ng 3 segundong pag-atras, 100 ng apoy ang nabuo, at si Jiang Chen ay naglakad sa apoy ng mahinahon at hindi nagmamadali. Imposible ito. Fuck. Paano ito posible? Panipi. Ancestor Jiang Chen is really awesome. Ang mga tao ng angkan ng Qingmang ay hindi na alam kung paano ito ilarawan. Ang kanilang pananabik ay hindi masabi. Ang kanilang mga mukha ay namutla ngayon lamang, ngunit ngayon ay nakita nila ang ninuno ni Jiang Chen na aktwal na naglalakad sa dagat ng magma, naglalakad sa mga alon ng apoy ayon sa gusto niya, tulad ng isang Diyos. Sa sandaling ito, lumingon din si Qin Shi at tumingin kay Jiang Chen, naging berde ang kanyang mukha. Okay lang ba ito? Hindi inaasahan ni Qin Shi na magkakaroon si Jiang Chen ng ganoong nakakagulat na pamamaraan. Ang kanyang lakas na lumalaban sa langit ay maaaring dumaloy sa magma sa gitna ng lupa ng walang harang. Bukod dito, napakabilis niya at hindi maaapektuhan ng anumang bagay sa magma. Hindi ba't panandalian lamang ito? Bagamat 20 metro lang ang layo niya mula sa Immortal Golden Wheel, mabilis na tumakbo si Jiang Chen habang nagsasalita siya. Sa pagtingin sa 9 Yuan Eye Soul sa kanyang kamay, bigla niyang naramdaman na ang oras ay hindi na mabango. Ngunit kung ibibigay niya ang 9 Yuan Eye Soul sa kanyang kamay, siya ay mapapahamak. Ang magma sa ubod ng lupa ay ganap na sisirain siya sa wala pang 10 paghinga. Akin ang Immortal Golden Wheel. Kalmadong lumakad si Jiang Chen sa Qin Shi. Mapatla at walang dugo ang mukha ni Qin Shi, at umungol siya ng galit, puno ng ayaw ang kanyang puso. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Qin Shi sa galit, ngunit si Jiang Chen ay naglalakad na sa harapan niya, at malapit na siyang sumabog sa galit. Isang bagay na malapit na sa kamay ay inagaw ng iba, at ito ang taong pinakaayaw ko. Lumipad ang nilutong itik. Ito ay malungkot at nakakalungkot. Hindi, ang isang tao ay dapat na kayang buhatin ito at ibaba. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, at agad na tumawid sa Qin Shi, tumalon ng diretsyo sa gilid ng walang kamatayang gintong gulong, nakita ng kanyang mga mata, itong The Immortal Golden Wheel ay talagang isang magandang bagay at isang magandang kayamanan. Hindi inaasahan ni Jiang Chen na ito ay magiging isang kayamanan na mas mabuti pa kaysa sa kanyang sariling Heavenly Dragon Sword. Kailangan kong sabihin na ang may-ari nitong Immortal Golden Wheel ay talagang isang bit ito ay hindi maarak. Inaalala na ang lalaking ito ay minsang nakipag-away hanggang kamatayan kay Senior Longfu Tu, gamaan ang pakiramdam ni Jiang Chen. Ang isang malakas na tao na ganoon ang ranggo ay hindi na mahuhusgahan ng sentido komon. Bagamat napakalakas ng Tianlong Sword, hindi pa rin ito maaabot ang ultimate level nito. Sa tulong lamang ng Borderless Sword niya maaabot niya ang mas mataas na level, ngunit ang Immortal Golden Wheel na ito ay isang tunay na kayamanan. Sa gayong magic weapon, Lian Jiang tumitibok ang puso ng alikabok. Tinitigan ni Qin Shi si Jiang Chen habang ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Lahat ng ginawa niya at ang mga pagsisikap na ginawa niya ay walang kabuluhan. Ngayon ay ginawa na niyang damit pangkasal si Jiang Chen. May isip niya ang kanyang galit. Ihimatayin na si Qin Shi sa galit, ngunit kailangang sabihin na si Jiang Chen ay talagang nakakatakot ngayon. Bukod dito, nakuha ni Jiang Chen ang Immortal Golden Wheel, na nagdulot na ng malaking banta sa Qin Shi. Makapangyarihan si Ancestor Jiang Chen. Makapangyarihan. Ang mga tagay ay parang tsunami, parang mga matinik na tinek, na tumutusok sa puso ni Qin Shi. Sa mga araw na ito, si Qing Monkey ay mas isang bastard. Galit na galit ako. Namumula ang mga mata ni Qin Shi at mataas ang kanyang fighting spirit. Nais niya ngayon na makalaban niya si Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Akin na ang Immortal Golden Wheel at walang makakaagaw.
Sa'yo, hahaha, hindi tama yan. Ang ganyang kayamanan ay likas na pagmamayari ng isang mabait na tao. Sayang naman ang walang utang na loob mo, kaya nakuha ko, natatakot ako na hindi ganoon kadali ang gusto ko ang aking walang kamatayang gintong bulong. Mahinahon at mayabang na sabi ni Jiang Chen, ngunit may mga ugat na lumalabas ang mukha ni Qin Shi, at malapit na siyang magmukmak. Jiang Chen, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Halos mabaliw si Qin Shi sa kanyang puso. Inalis ni Jiang Chen ang kanyang walang kamatayang gintong gulong. Maingat siyang nagplano, gumawa ng hakbang-hakbang, at gumawa ng hindi mabilang na pagsisikap na alisin ito. Ngunit sa pagtatapos, nakuha ito ni Jiang Chen. Ang ganitong uri ng kaibahan ay maaaring isipin at hindi ito maintindihan ng mga ordinaryong tao. Hinawakan ni Qin Shi ang isang sibat sa kanyang kamay at lumakad sa mga alon, papalapit kay Jiang Chen, ngunit ang kanyang lakad ay napakabagal. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang 9 Yuan Ice Soul ay kailangan pa ring patuloy na itanim sa Origin Shi, upang ang kanyang kaligtasan ay lubos na sa dagat ng magma, hindi niya masasabing sigurado siya sa tagumpay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng galit ay napakatindi na hindi niya magagarantiyahan ang kanyang kalooban. Kahit na magkaroon siya ng makitid na pagtakas, papatayin niya si Jiang Chen. Kahit na namatay si Qin Shi, kukunin pa rin niya si Jiang Chen bilang kanyang tagapagtaguyod. Ang sibat ay parang dragon, na nag-uutos sa hangin at mga ulap. Ito ay bumaril ng patayo at paalang sa itaas ng magma. Ang sibat ay tumagos sa langit at lupa at sinalakay si Jiang Chen mula sa lahat ng direksyon. Ang ekspresyon ng lahat ay napaka-solemn at marangal. Si Jiang Chen ay walang galang din at itinaas ang kanyang espada, simula sa simula. Ang liwanag ng espada at ang liwanag ng baril ay nagsanib ng walang anumang paglingon, lahat sila ay sumusulong ng walang humpay, lumalaban hanggang sa kamatayan. Sa oras na ito, sa wakas ay ipinakita ni Jiang Chen ang kanyang tunay na lakas, na nagpasigla sa lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang. Hindi nila inaasahan na kahit na ang ninuno ni Jiang Chen, na mula sa ikasyam na antas ng bituin, ay makakalaban nila. Half-Step Nebula. Ang antas ng Qin Shi ay lumaban ng pabalik-balik, at tila napaka-steady, palaging may tiwala sa tagumpay. Ancestor Jiang Chen ay kahanga-hanga. Ancestor Jiang Chen, ikaw ang aming idolo. Si Diluo at ang iba pa ay labis na nasasabik. Ang labanan sa pagitan ni Jiang Chen at Qin Shi ay puspusan, at sila ay patuloy na nagyaya kay Jiang Chen. Ang lakas ng dalawang tao ay halos hindi matukoy. Sa isang sandali, walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa isa, at ang Qin Shi ay napakahusay din. I wonder, I didn't expect this guy to have such powerful method. Hindi lang niya mapapansin ang nakakatakot na init ng magma sea, pero nakakalaban din niya ang sarili niya pabalik-balik. Sa oras na ito, halatang nasa isang kawalan. May malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa. Bagamat isang antas lamang ang pagkakaiba, sa kalahating antas ng nebula, madali nilang mapatay ang isang antas ng bituin na ikasyam na layer, na sapat upang mahulaan kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng dalawa. Lalong nagiging balisa si Qin Shi habang nakikipaglaban siya. Kung magpapatuloy siya sa ganito, maaari siyang maging passive. Kung tutuusin, kailangan niyang suportahan ang enerhiya ng 9 Yuan Ice Soul, at kailangan din niyang labanan si Jiang Chen, na magdulot ng malaking pagkalugi. Ang gayong labanan, para sa kanya, ito ay likas na hindi patas. Si Qin Shi ay hindi makaatake ng mahabang panahon, at siya ay labis na nanlumo. Hindi lamang niya nahawakan ang Immortal Golden Wheel, ngunit ang kanyang moral ay pinigilan ni Jiang Chen. Ngayon sa mga mata ng grupo ng Asher Monkeys, siya ay ganap na naging asong naulila. Napakahirap para kay Qin Shi na baguhin ang labanang ito. Si Jiang Chen ay naglalakad sa patag na lupa sa dagat ng magma. Ito ay hindi niya maabot. Kung siya ay patuloy na lalaban, siya ay may ipit lamang sa kumunoy at sa huli ay kinain ng buhay ni Jiang Chen. Hindi, talagang hindi tayo maaaring maupo at maghintay sa kamatayan. Napagtanto ni Qin Shi na ang pakikipaglaban kay Jiang Chen ay hindi na matutuloy, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umatras. Kung tutuusin, hindi siya tanga, at alam niya ang lahat tungkol sa mga taktika ng paikot-ikot upang iligtas ang bansa. Sa oras na ito, si Qin Shi ay patuloy na umaatres, nakikipaglaban at umaatres,
at sa wakas ay umatras sa dalampasigan. Ang hindi inaasahan ng lahat ay pinaikot ni Qin Shi ang kanyang baril at biglang itinutok sa Qingmang clan. Hindi rin inaasahan ng Qingmang clan. Hindi nila inaasahan na makakasama ni Qin Shi si Jiang Chen, ngunit kalaunan ay naglunsad ng isang atake sa kanila. Ilihis ang gulo sa silangan. Alam ni Qin Shi na kung magpapatuloy ang labanan sa pagitan nila ni Jiang Chen, lalo lang siyang mag-aalala, kaya't itinuro niya ang kanyang daliri sa likod niya at sumugod sa pulutong ng angkan ng Qingmang, tulad ng isang lobo sa gitna ng mga tupa, lahat ay nagagawa lang, manood. Tumakbo, galit na sigaw ni Yellow Udi, at ang lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang ay nagsimulang umatras. Sa pagharap sa opponents iba ni Qin Shi, hindi pa banggitin ang kanyang mga tao, kahit si Yellow Udi ay hindi nang ahas na sabihin na maaari nilang 100% next. Sa mga oras na ito, galit na si Qin Shi. Wala na siyang pakialam sa 3721. Ngayon ay gusto na lang niyang patayin ang mga tao ng angkan ng Qingmang. Magiging magaan ang loob niya. Kung hindi niya kaya patayin ang kabilang partido, maaari din niyang ilihis ang pag-atake ni Jiang Chen, at ang kanyang layunin ay nakamit. Hanggat siya ay nakatakas mula sa dagat ng magma, hindi na siya magiging pasibo gaya ng dati. Naghahanap ng kamatayan. Sumimangot si Jiang Chen. Ang ginawa ni Qin Shi ay walang alinlangan na umalis sa labanan at baguhin ang larangan ng digmaan. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang kanyang sariling opponents iba at makatakas mula sa dagat ng magma, ngunit tiyak na maiiwasan niya not give it this time, no chance for him. Ngayon ang sandali ng iyong pagkatalo, kaya tanggapin ang kamatayan. Bumaba si Jiang Chen mula sa langit at nakipagsanib puwersa sa mga master ng Qingmang clan upang labanan ang Qin Shi, at ang labanan ay lalong naging mabangis. Kaharap si Jiang Chen at ang lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang, si Qin Shi ay nanatiling kalmado at hindi nagmamadali. Tanging kapag siya ay nasa dagat ng magma ay mabigla siya, dahil sa takot na mahulog sa magma at mapapahamak. Kung ganoon ay depende kung may kakayahan ka. Kung gusto mo akong patayin, hindi ka qualified. Ha. Ngayon, walang makakapag-amin sa akin ng pagkatalo. Jiang Chen, bagamat nakuha mo na ang Immortal Golden Wheel, hindi ko hayaan mo. Maaari kang magtagumpay, halika rito, huwag mong isipin na isa kang asong babae. Ngumisi si Qin Shi, ang kanyang mga mata ay naging sobrang bughaw, at ang mga pares ng mga pakpak ay lumitaw sa kanyang likuran. 12 pakpak ang lumitaw sa likod ni Qin Shi. Ang bilis ni Qin Shi ay walang kapantay, at ang kanyang bloodline ay tila nasa tuktok ng angkan ng Yu. Dahil sa lakas ng labanang iyon, ang mga tao ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kanya. Ang master ng Feather Clan ay talagang pambihira, ngunit kahit na ang hari ng langit ay hindi ka mailigtas ngayon. Malamig na bamantong hininga si Jiang Chen, binunot ang kanyang espada, at nagngangalit sa kalangitan. Magaling. Ang mga mata ni Qin Shi ay nagliliyab, at ang labanan kay Jiang Chen ay nagiging mas matindi. Kahit na ang mga master ng Qingmang clan ay sumali din, si Qin Shi ay napakatahimik pa rin. Jiang Chen ay maaaring magdala sa kanya, hindi maliit, ngunit ang tanging tao mula sa angkan ng Qingmang na talagang makakapagbanta sa kanya ay si Yellow Udi. Kung lalaban siya ng mag-isa, hindi niya talaga kukunin si Yellow Udi sa kanyang mga mata. Sa makatuwid, sa kanyang palagay, ang angkan ng Qingmang ay isang grupo lamang ng mga rabble. Kahit na magkasama sila sa harap niya, hinding-hindi sila maglalagay ng anumang banta sa kanya. Ang sibat ay nasa buong pagpapakita pa rin ng dominanteng kapangyarihan, at ang mga pag-atake ni Qin Shi ay hindi mas mahina kaysa kay Jiang Chen. Ang dalawa ay lumaban sa isa't isa, nagbanggaan sa isa't isa, at ang labanan ay walang katapusan. Sure enough, there is something. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, at si Qin Shi ay patuloy na nagsalubong sa isa't isa. Ang espada ng Borderless Sword, ang puwersa ng espada ay nakakahimok, at nagsimula sila ng buhay at kamatayan na labanan. Sword 32. Sa itaas ng kawalan, naroon ang sagupaan ng sword energy at spears, na nakakabingi. Lalong namangha ang mga master ng Qingmang clan. Ipinakita sa kanila ng mga ninuno ni Jiang Chen kung ano ang tunay na malakas na tao. Ang gayong walang kapantay na anyo ang higit na dapat nilang handon. Ito lang ba ang paraan na mayroon ka? Ngumisi si Qin Shi.
Sino pa kung hindi ako ang maaaring maging banal na sibat ng tadhana? Siyam na sibat ang bumaba mula sa langit at tumagos na parang putol na kawayan, papalapit kay Jiang Chen. Tumayo si Jiang Chen na nakabunot ng espada, at ang kanyang katawan na naka-dragon ay nakatayo sa kanyang harapan. Siya ay ganap na walang takot. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi na nasisira. Ang walang katapusang pinagmumula ng enerhiya ay patuloy na tumataas. Si Jiang Chen ay hindi dulang, at ang selyo sa kanyang kamay ay nagbago. Ang mahamudra ng tunay na dragon ay tumawid sa universo. Sirahin mo, walang takot pa rin si Qin Shi. Sa matinding labanan, tumawid siya ng isang putok, winasak ang lahat. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay nagiging mas solemn na. Sa sandaling ito, ang kanyang borderless sword ay tila nagbago ng malaki, dahil pakiramdam niya na ang borderless sword ay maaari pang umunlad at maging mas malakas. Bagamat hindi masasabi ni Jiang Chen na ang borderless sword ay hindi magagapi, sa pagkakataong ito, kung ang Sword 32 ay gagawa ng isa pang hakbang pasulong, si Jiang Chen ay magiging mas kalmado, at kahit na pumutol sa isang espada, na ginagawa itong hindi mapigilan. Ang mga pagbabago ng borderless sword ay palaging nagbabago, na nangangahulugan na ang isang espada ay may hindi mabilang na mga anyo. Kapag ang anyo ng espada ay umabot na sa tuktok nito, ang borderless sword ay tila magagawang mag-evolve at maabot ang isang mas malakas na estado. Si Jiang Chen ay labis na nasa sabik. Sa panahon ng labanan, naging mas malinaw na ang borderless sword ay umabot na sa tuktok na magagamit ni Jiang Chen ngayon. Ang kanyang walang katapusang pagbabagong enerhiya ay ganap na ipinakita sa oras na ito. Ang Sword 32 ay higit pa sa wakas. Mayroon akong espada, ang mga bundok at mga ilog ay maaaring ilawan ng araw at buwan, tibak 33. Hindi ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, at tumawid gamit ang isang espada. 33 araw na lang, nahulog ang mga espada, mula sa langit. 33 araw na lang, 33 tibak na enerhiya, na nagtipon, tila nakakalat, ngunit kakaiba sa mundo, ay pinagsama sa isa. Sa sandaling iyon naramdaman ni Jiang Chen. Ang kanyang sword energy ay tila umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. 33 espada, sa loob ng sansinukob, mayroong 33 espada na hindi mababasag. Kapag natipon sila ay isang bola ng apoy, kapag nakakalat sila ay isang langit na puno ng mga bituin. Ang katawan ni Jiang Chen ay napuno ng walang katapusang sword intent, at siya ay tuwang-tuwa. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pag-unlad ni Jin 33, na ganap na umabot sa kanyang kasalukuyang pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban. Ang lahat ng lahat na kapangyarihan ng espada na aking pinamunuan sa loob ng 33 araw ay napakapangangibabaw na walang makakapigil dito. 33 espada ang nagmumula sa labas ng langit, bumaril sa mundo, at pumatay ng libu-libong tao. Ito ang tuktok ng borderless sword. Napakalakas ng espada. Napaatras si Qin Shi ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay puno ng solemnidad, at isang alon ng kaguluhan ang lumitaw sa kanyang puso. Napakalakas ng sword energy na ito kaya hindi ko man lang maimulat ang aking mga mata. Panipi. Tama, si Ninuno Jiang Chen talaga ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Masyadong malakas. Nagulat ang lahat. Hindi maisip na ang borderless sword ni Jiang Chen ay umabot na sa antas na hindi ito masisira. Bukod dito, sa loob ng 3 kaharian at sa buong mundo, tila walang maihahambing na espada. Siya ay may mas malakas, tibak. Kung ang dalawang tao ay nasa parehong antas, kung gayon ang Qin Shi ay tiyak na agad na papatayin ng ninuno ni Jiang Chen. Ito ang iniisip ng lahat, ngunit malinaw naman, ito ay isang kung. Ngunit gayon paman, ang espada ng ninuno ni Jiang Chen na 33, na sumikop sa langit at lupa, ay ganap na nalampasan ang mundo. Ang 33 ay isang limitasyon, isang pag-iral na walang sinumang manggahas na isipin. Higit pa sa 33 langit, na umaabot sa numero 1 espada sa mundo, ito ang 33 espada. 33 sword energy, tulad ng isang bilangguan sa langit at lupa, ay nakalock sa Qin Shi, na hindi makatakas kay Qin Shi. Kailangan niyang patuloy na umatras, na may mataimtim na tingin sa kanyang mukha, hindi makapaniwala. Baka hindi niya maharangan ang espadang ito.
Hindi sinasadya ni Qin-Shi na nag-isip, ngunit kahit na bumagsak ang langit, kailangan pa rin niyang mabuhay. Hindi niya magawang yumuko kay Jiang Chen at aminin ang kanyang kasalanan, tama ba? Yumuko man siya at umamin ng guilty, baka hindi maibigay ng iba ang mukha niya. Kaya kahit mamatay siya, kailangan pa rin niyang lumaban hanggang dulo. Ulan ng dugo sa kagubatan, Ragnarok. Nag-spray si Qin-Shi ng isang subo ng dugo sa sibat, at ang pulang dugo na sibat ay gumalaw sa mabituing kalangitan. Walang kapantay, ang nakakatakot na dagwang sibat ay sumalubong sa espada ni Jiang Chen 33. Sa oras na ito, ang mga tao ng angkan ng Qingmang ay lahat ay nagpipigil ng hininga at nagko-concentrate. Tila nakakagulat ang mga pamamaraan ni Qin-Shi, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Ang mga sibat at mga espada ay magkakaugnay. Sa huling pagsingil, kung sino ang gagawing mas mahusay na mumutla ang lahat sa gulat. Ang lakas ng espada ay walang kapantay at hindi magagapi. Sa sandaling ito, ang kurtina ng dugo ni Qin-Shi ay ganap na nabasag, at ang kanyang anyo ay itinapon din sa sandaling ito, tulad ng isang saranggola na may putol na tali. Ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig. Nakaluhod si Qin-Shi, isang tuhod, namumutla ang mukha, pumutok ang bibig, at parang medyo hindi makatayo sa hawak na baril. Mahigpit na hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword. Sa oras na ito, maging ang Heavenly Dragon Sword ay patuloy na umuugong. Ang pagsasanib ng Borderless Sword at Sword 33 ay nakagugulat sa mundo, at hindi mapigilan. Ang Sword 33 ay nagpalakas ng husto sa lakas ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito ay tinalo niya ang Qin-Shi gamit ang isang espada, at ang Sword of No Borders ang gumanap sa pinakamahalagang papel. Nang makita na si Qin-Shi ay bumagsak sa kanyang harapan at ganap na naging isang nawawalang aso, si Jiang Chen sa wakas ay may ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling ito, ang taong mas galit sa kanya ay ang Asher Monkey ng Qingmang clan. Patayin siya, tiyak na hindi namin siya hahayaang patuloy na magdulot ng pinsala sa mga karaniwang tao at saktan ang mas maraming tao. Panipi. Oo, ang taong ito ay nakagawa ng maraming masasamang bagay. Ginawa niya ang lahat ng mga panlilinlang at ginawa ang lahat ng mga kapatid ng aming angkan ng Qingmang, para dito. Kami at siya ay hindi magkasundo. Hindi ko ito ipaghihiganti, at hindi ako magiging tao. Ninuno Jiang Chen, mangyaring gumawa ng desisyon para sa amin, patayin ang halimaw na ito, upang ang aming Qingmang clan ay palaging ligtas. Kill, kill, kill. Ang malakas na dagandong ay naging sanhi ng sobrang pangit ng mukha ni Qin-Shi. Sa oras na ito, natalo siya ng espada ni Jiang Chen. Medyo napahiya siya. Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Ang taong ito, isang star level na 9th layer, ay may mga nakakagulat na pamamaraan at lakas. Sino ang makakatagal nito? Matapos umatras sa pagkatalo, masasabing hindi optimistiko ang sitwasyon ni Qin-Shi. Kinagat ni Qin-Shi ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Jiang Chen, na tila walang takot at puno ng ayaw. Ilang sikreto ang alam mo dito. Mahina sabi ni Jiang Chen, ang kanyang mga mata ay parang mga palaso na nakatutok kay Qin-Shi. Nang magtama ang kanilang mga mata, napangisi din si Qin-Shi at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bagamat natalo na siya ngayon, mayabang pa rin siya. Kami sa angkan ng Yu ay palaging nagsasabi ng totoo. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Kung mayroon kang kakayahan, dapat mo akong patayin. Hindi mo malalaman ang sikreto sa loob. Ang isang walang kamatayang gintong gulong ay hindi kayang payagan ako. Desperadong hinahanap ang sinaunang lupain ng usok ng beacon. Malungkot ang mga mata ni Qin-Shi. Alam ni Jiang Chen na ang taong ito ay talagang hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Ang Immortal Golden Wheel ay talagang napakalakas, ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaari niyang hayaan ang isang makapangyarihang Feather Clan Master na maghanap sa kanya anuman ang kanyang buhay. Dapat may mas malaking sabuatan at mas malaking lihim siya. At siya lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Kahit para kay Yellow Udi, hindi nila alam kung saan nakalagay ang sikreto. Huwag mong pakinggan ang kanyang mga paninirang puri. Ninuno Jiang Chen, kung papatayin natin ang halimaw na ito, hindi natin siya dapat hayaang makatakas. Sabi ni Diluo na nakanganga ang mga ngipin. Iyon lang, pakiusap sa mga ninuno ni Jiang Chen na patayin ang halimaw na ito.
Sumigaw ang isang pulutong ng mga tao. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay nakasimangot din. Ang Qin-Shi na ito ay dapat patayin, ngunit hindi ngayon ang oras, at least hayaan siyang kailangan niya, ibunyag ang totoong sekreto. Patayin mo ba ako? Papatayin mo ba ako? Hahaha, Jiang Chen, natatakot ka ba? Huwag kang maglakas loob. Siguradong nag-aalala ka na hindi mo makuha ang kayamanan, di ba? Ngumisi si Qin-Shi. Tuldok. Para sa kapakanan ng kayamanan, wala ka man lang pakialam sa buhay at kamatayan ng angkan ng Qingmang. Wala ka man lang bang pakialam sa kanilang awayan sa dugo. Naglakas loob ka pa ring i-claim na ikaw ang ninuno ng angkan ng Qingmang, dun. Hindi ka ba nagi-guilty? Para sa kapakanan ng sanggol, ang kaaway sa kasalukuyan, ang mga kalaban ay naririto at hindi pinapansin, sok, binuksan mo talaga ang aking mga mata. Ang mga kilos ni Jiang Chen ay naging dahilan para sa kanila ito ay lubhang nakakahiya. Ang ninuno ni Jiang Chen ay tila walang pakialam sa kanilang buhay o kamatayan. Ang gayong ninuno ba ay talagang karapat-dapat sa kanilang paggalang? Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Huwag mong subukang paghiwalayin kami. Ang mga ninuno ni Jiang Chen ay gumawa ng isang mahusay na trabaho para sa aming Qingmang clan. Hindi mo ito maaaring ayusin kung gusto mo. Yellow Udi reared his teeth at said, "This guy obviously wants para hatiin tayo." Gusto nilang hatiin ang kanilang sarili sa loob at gawin silang patayin ang isa't isa. Huwag mo akong patayin. Hindi ka pa ba nag-aalala na hindi mo makukuha ang kayamanan? Jiang Chen, binaygo mo talaga ako at ang mga tao ng angkan ng Qingmang. Hoy, duwag ka lang. Bahagyang tumingin si Qin. Shi nakapikit na may malakas na panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, ang mga tao ng Qingmang clan ay mas sabik na subukan. Kung gusto mong mamatay, kaya kitang bigyan ng kamatayan anumang oras. Wala namang kinalaman sa iyo kung gusto ko ang baby o hindi. Gusto ko lang sundin ang landas ng aking amo. Baby, wala akong pakialam sa lahat, malamig na sabi ni Jiang Chen. Tuldok, marunong ka talagang magsabi ng mga matataas na salita. Sa iyong paningin, ang mga tao sa angkan ng Qingmang ay walang kwenta. Pagkatapos ng napakaraming pagkamatay, ano ang kinalaman nito sa iyo? Kaya hindi ka nang ahas na patayin ako. Natatakot ka na hinding-hindi mo rin makukuha ang sikreto ng kayamanan. Isa kang ganap na ipokrito, ano pa ang masasabi mo? Matapos ang napakaraming angkan ng Qingmang na pinatay ng Haring Scorpion, ikaw ay walang pakialam, and, just to trap me, you gusto mo bang kumilos? Panipi. Sinabi ko ang lahat ng ito, para lang pagtakpan ang kalupitan mo. Sa iyong paningin, kayamanan ka lang, at walang buhay o kamatayan para sa angkan ng Qingmang. Tuldok. Pantay-pantay tayo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para punahin ako? Hindi ako ang pumatay sa kanila, pinatay sila ng Scorpion King. Wala ka bang simpatiya sa mga basura tulad ng Qingmang clan? Itong mga basura hindi talaga magkasya sa pananalita mo. Ikaw, isang sanctimonious guy, ay talagang nagpaparamdam sa akin ng sakit sa puso ko. Patayin mo ako at maipaghiganti mo sila, bakit hindi? Nakangiting tinitigan ni Qin-Shi si Jiang Chen sa kanyang mukha. Sa oras na ito, ang lahat ay lalong nagagalit. Nang walang sabi-sabi, siya ay umungal ng walang pag-aalinlangan at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, na naging dahilan upang ang lahat ng mga tao ng angkan ng Qingmang ay nagsimulang mag-alinlangan. Gusto nila siyang patayin, ngunit hindi kumilos si Jiang Chen. Sa ilalim ng pagkapatas ng dalawang panig, naging dalawang magkaibang paniniwala. Kumbaga sa paningin ng iba, hamak na basura lang tayo. Wala naman silang pakialam sa atin, hahaha. Panipi. Oo nga, walang pakialam sa buhay at kamatayan natin ang mga taong nasa matataas na posisyon. Lahat na pala, pag-aari natin. Ito ay pagpapasaya sa sarili lamang. Hay, hiwalay ang puso ng mga tao sa isa't isa. May matandang kasabihan na maganda ang takbo. Mahirap magpinta ng dragon o tigre. Mahirap kilalanin ang tao pero hindi ang puso. Pagdating lang sa tunay, sa paggawa ng desisyon, malalaman ba natin na ang buhay ng aming angkan ng Qingmang, sa kanyang mga mata, ay walang halaga. Not worth mentioning. Panipi. Mukhang sarili lang natin ang maaasahan. Gaano man tayo mag-usap ay hindi tulong.
Sino ang gumagawa sa atin na walang kakayahan? Lahat ay nanunuya at sinabing, puno ng panunuya sa sarili. Sa oras na ito, ang kawalang interes ni Jiang Chen ay naging dahilan upang sila ay puno ng kawalang kasiyahan. Medyo natahimik si Yellow Odi. Kinasusuklaman nila ang Qin Shi. Hinayaan ni Qin Shi na mamatay dito ang napakaraming tao mula sa angkan ng Qingmang at ginawa silang lokohin. Ngayong may pagkakataon na sila, ngunit hindi sila kumikilos, sino ang maaaring maging walang malasakit? Sa katunayan, ang mga ninuno ni Jiang Chen ay nagsagawa lamang ng aksyon laban sa Scorpion King bilang isang huling paraan. Bagamat pinatay nila ang Scorpion King, ang mga bangkay ng kanilang mga namatay na kababayan ay nasa lahat ng dako. Ancestor Jiang Chen, ito. Sabi ni Yellow Odi sa mahinang boses. Qin Shi, hindi mo pa siya maaaring patayin. Pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata. Upang mahanap ang mga bakas ng kanyang amo, talagang hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat sa oras na ito. Ang Qin Shi na ito ay dapat patayin, at gusto niyang pumatay siya, ngunit hindi ngayon ang oras. Ang mga salita ni Jiang Chen, tulad ng kulog sa lupa, ay sumabog, umalangaw sa mga tainga ng angkan ng Qingmang. Ngayon ay lalo silang nasasabik, umabot sa punto ng kasiyahan. Hindi makapatay. Bakit hindi mo kayang pumatay? Malungkot ang mga ekspresyon ng bawat isa. Ang mga ninuno ni Jiang Chen ay muling hinawakan ang kanilang cake. Ngayon ay mayroon na lamang silang layunin, ang patayin si Qin Shi at ipaghiganti ang kanilang mga kapatid sa angkan ng Qingmang. Ang gayong malaking puot ay hindi mapagkakasundo. Hindi lamang sila nilinlang ni Qin Shi, kundi ipinadala rin ang lahat sa Abbey Hell, kaya naman labis nilang kinasusuklaman si Qin Shi. At talagang gusto ni Jiang Chen na panatilihin ang Qin Shi sa oras na ito. Hindi ito biro. Hindi ba ito isang pagtatangka upang labanan ang buong angkan ng Qingmang? Ito ay hindi mabata. Bagamat wala silang sama ng loob kay Jiang Chen, at binaliktad pa rin ni Jiang Chen ang tubig at iniligtas sila sa kritikal na sandali. Ngunit lumabas na gusto lang nilang mamatay si Qin Shi, at ang mga aksyon ni Jiang Chen sa oras na ito ay walang alinlangang nagparamdam sa kanila na para silang iniinsulto. Sa harap ni Jiang Chen, ang buhay ng kanilang mga kababayan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, at ang kamatayan ay hindi sapat na. Mahalin mo. Paano ito matitiis? Sa isang iglap, si Jiang Chen ay naging target ng libu-libong tao. Laban sa lahat, natural siyang napako sa haligi ng kahihiyan. Ngunit sumimangot si Jiang Chen at hindi ito sineryoso. Wala man lang siyang intensyon na ganoon. Ang lahat ay dulot ng sulsol ni Qin Shi, kahit na alam niyang naghahasik ito, hindi pagkakasundo. Nang makita ang laganap na panig ni Qin Shi, ang mga tao ng angkan ng Qingmang ay labis ding napupuot sa kanya, at hindi na sila nakatiis pa. Patayin si Qin Shi! Patayin si Qin Shi! Ang dagandong ng bundok at ang tsunami ay kumalat sa pandinig ng lahat. Si Jiang Chen ay natural na hindi maaaring manatiling walang malasakit. Ang mga taong ito ng angkan ng Qingmang ay hindi mali, ito ay dahil sila ay naudyukan ng iba. Iyon lang. Kill, Tara, dapat kumilos ka, huwag ka lang magsalita ng hindi nagsasanay. Sino kayang pumatay sakin, may kakayahan ka yata, hahaha. Sarcastic pa rin si Qin Shi. Mas lalo pang nag-alala si Jiang Chen sa sitwasyong ito. Depressed, nilinaw ng lalaking ito na siya at ang angkan ng Qingmang ay mababaligtad bago siya sumuko. Now, dahil gusto mong mamatay, puputulan ko muna ang iyong mga kamay at paa. Malungkot ang mukha ni Jiang Chen, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Qin Shi. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Qin Shi, at sinundan niya ang mga mata ni Jiang Chen, at ang lambot sa gilid ng kanyang bibig ay hindi masabi. Natatakot ako na wala kang lakas ng loob o kakayahan. Mahinahong sabi ni Qin Shi, dahan daw ang nagpupumiglas na tumayo, ngunit kailangang sabihin na ang kanyang lakas ay lubhang naapektuhan at siya ay malubhang nasugatan. Napinsala. Kung gayon maaari mo itong subukan. Kung hindi mo sasabihin ang sikreto, maaaring kailanganin ko talagang sumunod sa opinyon ng publiko at patayin ka dito. Sabi ni Jiang Chen, isa lang ang layunin niya, at iyon ay ang pilitin si Qin Shi na sabihin ang sikreto, ngunit tiyak na hindi siya basta-basta susuko. Ito lang ang paraan para masiguro niya ang kanyang personal na kaligtasan.
Kung sasabihin niya kay Jiang Chen ang sikreto, marahil ay gagawin niya. Kung susuko ang lalaking ito, malamang natadteren siya ng mga miyembro ng Qingmang clan hanggang mamatay gamit ang isang kutsilyo bawat tao. Hayaan mo silang lahat, sinasabi ko sa iyo, at kailangan mong ipangako na pakakawalan mo ako at hindi mo ako hahabulin. Nakangiting sabi ni Qin Shi. Mukhang katanggap-tanggap ang iyong mga kondisyon, ngunit sa palagay mo ay mayroon ka pa bang kapital para makipag-ayos sa akin ngayon? Ngumisi at minisyon si Jiang Chen, ngunit sa oras na ito. Walang paraan sa mahabang panahon. Kung ganoon ay depende kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ito. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ito, tiyak na mabubusog kita. Kung tungkol sa mga taong iyon, bakit ako nag-aalaga? Hahaha, paano mo kailanman inalagaan? Qin Shida he said. With isang ngiti, ganap na hindi pinapansin ng mga tao ng angkan ng Qingmang. Damn it, napakamayabang nitong Qin Shi. Tama, hindi man lang kumilos ang ninuno na si Jiang Chen. Patayin mo siya, patayin mo siya, patayin mo siya. May sunod-sunod na sigaw, at ito naman. Sa oras na iyon, si Jiang Chen ay nasa bowstring din at malamig na nakatitig kay Qin Shi. Mariing ipinikit ni Qin Shi ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Isipin, sumimangot si Qin Feng, anong trick ang gustong laruin ng lalaking ito? Hindi direktang kumilos si Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, ang mga tao ng angkan ng Qingmang ay lalong nagalit at nababalisa. Ang mabilis na pagpatay sa kanila at paghihiganti sa sarili nilang mga tao ang pinakamahalagang bagay. Narito na sa wakas. Pulong ni Qin Shi. Natigilan si Yellow Udi, anong nangyari? Hahaha, Princeton, kung hindi ka pakikilos, kailan ka maghihintay? Biglang bumukas ang mga mata ni Qin Shi, tumataas ang kanyang fighting spirit. Sa oras na ito, sa malakas na sigaw ni Qin Shi, isang payat na figure ang nag-flash sa kanyang mga pakpak at sa wakas ay lumapag sa harap ng lahat. Ito ay isang lalaking may blonde na buhok at berdeng mga mata, na may 12 pakpak din sa kanyang likuran. Ang hitsura ni Princeton ay nagpasindik sa lahat ng nasa eksena. Maging si Jiang Chen ay hindi exception. Ang pressure sa kanya ay napakalakas. Kung ikukumpara sa Qin Shi, ang taong ito ay mas malakas lamang ngunit hindi mas mahina. Ngayon ay bahagyang gumalaw ang puso ni Jiang Chen, at bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tinitigan ang kabilang partido. Ang tagal pala nitong lalaking ito naghihintay sa mga kasama. Hindi ko akalain na mapupunta ka sa ganito kamiserbleng sitwasyon, Qin Shi. Hindi ko talaga akalain na pulala ng pulala ang mga pamamaraan mo. Tumingin si Princeton kay Qin Shi na may mapanuksong tingin, at ngumuso si Qin. Shi malamig, sobrang lungkot, nalulumbay. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka kapag nakilala mo siya? Ang taong ito ay tiyak na mas exaggerated kaysa sa iyong inaakala. Napakataas ng pagsasalita ni Qin Shi tungkol kay Jiang Chen. Bagamat natalo siya, hindi siya natalo ng The Qingmang clan na natalo kay Jiang Chen, isang bastos. Siya ay naghihintay para sa kanyang mga reinforcements. Kailangan niyang mag-antala ng oras, kung hindi, ang kanyang sitwasyon ay magiging lubhang hindi komportable, at maaari pa siyang makatakas sa kamatayan. Ngayong nandito na si Clinton, nakahinga siya ng maluwag. No need to explain, I know how hard you have worked, why don't you? Hahaha, then this time we join forces, we must bring some people to justice, offend our Yu clan, and still want to survive. Simple lang, wishful thinking. Mapanghamak na sabi ni Princeton, ganap na hindi pinapansin si Jiang Chen at malamig na tumingin sa kanya na may mataas na antas ng fighting spirit. Kasalanan ni Jiang Chen ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, paano pa naghintay si Qin Shi ng reinforcements? Talagang kinakaladkad ng taong ito ang kanyang mga paa. Ibig sabihin, patayin si Qin Shi ng maaga para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Be so many problems. Malas talaga, Lola. Dumating na ang reinforcements this time, at tayo ang dapat humingi ng awa. Muling pinagalitan ng mga tao ng Qingmang clan si Jiang Chen, lahat ay dahil kay Jiang Chen, kaya naman, nawalan sila ng pinakamagandang pagkakataon na patayin si Qin Shi. Ngayon sa labanang ito, magkaparehong tugma ang magkabilang panig, o kahit na malayo. Matatapos na ang magagandang araw ni Jiang Chen.
Sa mata ng angkan ng Qingmang, siya ang tanging may pananagutan sa lahat ng ito. Ngayong parating muli ang krisis, personal na dumating ang mga master ng Feather Clan, at 2 kalahating hakbang na nebula level na malalakas na lalaki ang pumipilit sa pagbuo. Naramdaman na ng mga tao ng Qingmang Clan ang hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi. Ang 2 half-step na nebula level na eksperto ay ganap na lampas sa kanilang imahinasyon. Labis nilang kinamumuhian si Qin Shi noon, ngunit tumanggi si Jiang Chen na patayin siya anuman ang mangyari, na naging sanhi ng matinding panlulumo ni Qing Hao sa mga araw na ito. Gayunpaman, si Jiang Chen ang kanilang tagapagligtas. Sa sandaling ito, galit at pangangati lamang ang kanilang nararamdaman. Si Jiang Chen ang nagtagumpay, at si Jiang Chen ang natatalo. Sumimangot si Jiang Chen. Ngayon ay tila medyo mahirap na, ngunit natural na mayroon siyang sariling dahilan para hindi patayin si Qin Shi. Ang mga taong ito ng Qingmang Clan ay ganap na nabulag ng puot. Sa kanilang mga mata, ang tanging magagawa nila ay paghihiganti, ganap na walang ingat. Ang mga sekreto ng Fengyan Ancient Land, ang mga bakas ng paa ni Senior Longfu Tu, at ang kanilang mga sumpa, ang mga bagay na ito ay malapit na magkakaugnay. Kung mamatay si Qin Shi, hindi sila makakasulong. Ang paghihiganti ay natural na isang pangunahing prioridad, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang madala ng puot. Ang mukha ni Yeloudi ay solemna at labis na kinakabahan. Ang hitsura ni Clinton ay nagparamdam sa Qingmang Clan at wala ng paraan. Ngayon ang tanging pag-asa sa wakas ay nahulog sa mga balikat ng mga ninuno ni Jiang Chen. Hindi na kailangang sabihin, ang Qin Shi na ito ay matagal nang huminto at naghihintay sa kanyang kasama. Ngayong lumitaw si Krisen, silang dalawa ay naging isa, at si Jiang Chen ay talagang nasa problema. Sa simula pa lang, palaging tiwala si Qin Shi dahil may sikreto siya. Kahit galit si Jiang Chen, hindi niya ito mapapatay. Hanggat naghihintay siyang dumating ang mga reinforcement, oras na para ipakita niya ang kanyang sarili, kasanayan. Ang Yu Clan ay hindi kailanman kumikilos ng mag-isa, bata, ngayon sa susunod na taon ng araw na ikaw ay mamatay. Buong pagmamalaking tumayo si Qin Shi at sinabing may paghamak sa kanyang mga mata. Bagamat natalo siya ni Jiang Chen, hanggang sa huling sandali, walang nakakaalam kung sino ang huling tatawa, ang mananalo o ang matatalo. Tanging ang mga nakaligtas lamang ang makakasulat ng kasaysayan. Sadya mong ginawa ang lahat ng ito, pero hindi ko talaga alam kung ano ang magiging ugali mo kapag wala ka. Ngumiti si Jiang Chen at sinabing, sa harap ng isang malakas na kaaway, nanatili siyang hindi gumagalaw, na ikinagulat ni Princeton. Medyo matapang pa rin ang batang ito. Bagamat nasugatan ngayon si Qin Shi, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. 2 kalahati step nebula level warriors ay nagsanib puwersa, tiyak na wala silang paraan upang pumunta sa langit at walang pinto sa lupa. Mukhang masyado kang nagmamalasakit. Sa palagay ko dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sariling sitwasyon. Kung hindi, ang iyong kamatayan ay magiging masyadong miserable. Paano ka ituturing ng mga tao ng angkan ng Qingmang bilang kanilang ninuno? Ako ay lubos na nag-aalala tungkol dito. Out of curiosity, ano kaya ang mararamdaman nila kung binugbog ka sa ulo ng baboy? Hahaha. Sabi ni Qin Shi na may kasamang wild na ngiti, mayabang, sa mga mata niya. Nasa bag na si Jiang Chen at wala nang itinatago. Okay, Lao Qin, mas mabuting kumilos ka agad. Kung hindi, maaaring magbago ang mga bagay mamaya. Hindi madali para sa taong ito na talunin ka. Mas mabuting gawin ito ng mabilis. Hindi ako mahilig maging palpak. Kumunot ang noo ni Princeton at sabi sa mahinang boses, sabi. Tuldok. Sige, papatayin muna kita para isantabi ang pag-aalalang ito. Jiang Chen, tanggapin mo na lang ang kamatayan. Nanguna si Qin Shi at nakipagbakbakan. Wala siyang pakialam sa nakaraang kahihiyan. Sa hawak ni Collinson sa labanan, pinagsama-sama nila ang kanilang lakas at nataman. Patayin ng buo si Jiang Chen. Ito ay nasa iyong mga kamay lamang. Halika, kahit gaano pa karaming tao mula sa iyong tribong Yu ang dumating, ako, si Jiang Chen, ay papatayin silang lahat. Halika isa at patayin ang isa, halika dalawa, at papatayin ko silang dalawa. Ang mga mata ni Jiang Chen ay parang mga espada, sobrang lamig, tumalon siya at
Tatlong Tao figures ang nag-intertwined at nag-away sa isang iglap. Hoy, ninuno Jiang Chen, bakit mo ginagawa ito? Hindi ka ba humihingi ng gulo para sa iyong sarili? Kung ang Qin Shi ay hinarap ng mas maaga, ang eksenang ito ay hindi mangyayari. Sino ang nagsabi na hindi ito ang kaso, ngunit maaaring mayroon din? Sa kanya ang ninuno na si Jiang Chen, sa palagay ko ay nanganganib ang ninuno ni Jiang Chen sa labanang ito. Panipi. Hiniling niya ito ng mag-isa. Akala niya kaya niyang dominahin ang mundo, ngunit ngayon ay mabuti na. Sa wakas ay alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon, mga tao sa labas ng mundo, at may mundo sa labas ng mundo, tama ba? Hehe. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na karamay. Sa tingin ko, ang taong nararapat na karamay ay dapat na ikaw. Tutal, niligtas tayo noon ni Ninuno Jiang Chen, at kung wala siya, matagal na tayong namatay, paano ka magiging walang utang na loob? Panipi. Iniligtas niya tayo, ngunit hindi tiyak kung sino ang mananalo sa pagkakataong ito. Hindi pa ba tayo mamamatay noon? Ano ang pagkakaiba ng ito at hindi tayo iniligtas? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon, sabi ni Qing Mang. Inaasahan ito ng lahat ng tao sa angkan, ngunit kakaunti ang naniniwala na si Jiang Chen ay maaaring magbago. Pagkatapos ng lahat, sila ay 2 kalahating hakbang na antas ng nebula, mga eksperto. Kahit na ang iyong lakas ay laban sa langit, sa kabutihang palad ay matatalo mo sila. Isang half-step na nebula level master, paano ang 2 iyon? Sa tingin mo ba ay laging nasa tabi mo si Lady Locke? Paano ka tawa-tawa? Malapit na ang iyong wakas. Hinawakan ni Princeton ang banal na martilyo sa kanyang kamay at bumaba mula sa langit. Tulad ng Panginoon ng Langit, siya ay nag-utos sa mga tao. Ang presyon ng banal na martilyo ay napakatindi na nagpamanhid ng anit ng mga tao. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay mas hindi mabata. Ito ang Hammer of the Eight Gods. Ang pagiging mamamatay sa ilalim ng Hammer of the Eight Gods ay itinuturing na iyong pagpapala. Sa martilyo kung ito, kahit na ang mga eksperto sa antas ng nebula ay nakapatay ng hindi bababa sa 10 tao. Princeton tumindig na may pagmamalaki. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga mata ay parang apoy na sumisikat. Magdusa ka ng kamatayan. Nanguna si Princeton sa pag-atake, at ang mabigat na martilyo sa kanyang kamay ay tumama sa kanya, na parabang siya ay idiniin sa kanyang ulo, nang walang katapusang puwersa. Boom! Sa isang malakas na ingay, nagbago ang kulay ng mundo. Ang Eight Gods, Hammer ay tila nagbago mula sa isang maliit na martilyo tungo sa isang nakakagulat na sledgehammer, na nahulog mula sa langit. Ang ganoong artifact ay hindi naririnig at hindi nila nakikita. Lahat ng mga tao ng Qingmang clan ay ang kanyang mukha ay namutla sa takot, at hindi niya namamalayan na umatras. Sumimangot si Jiang Chen at mukhang mabagsik. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay may mga kakayahan. Ang Hammer of the Eight Gods na ito ay talagang hindi simple. Si Jiang Chen ay walang kabuluhan din at direktang nagsagawa ng Dragon Transformation, na sinundan ng Ancient Dragon Soaring Technique. Itinaas niya ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon at binaril ito gamit ang isang palad. Tulad ng isang bolt mula sa asul, pumailan lang siya sa asul na ulap at nakilala ang nakakatakot na martilyo na walang kapantay ay gumawa ng malakas na ingay, lumipad ang alikabok kung saan-saan, at lumipad ang magma. Umungol si Jiang Chen, itinaas ang kanyang mga mata sa langit, at sa isang palad ay pilit na ibinaba ang Hammer of the Eight Gods. Gamit ang makapangyarihang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, mukha pa rin siyang namamasyal. Ibigay mo sa akin. Nilabanan ni Jiang Chen ang banal na martilyo sa itaas ng walang laman gamit ang isang kamay, tulad ng paglaban sa isang kaldero gamit ang isang kamay, napakalakas at nangingibabaw. Sa isang iglap, nagulat ang buong madla. Nang marinig ito ng aking kasintahan, maging si Yeloudi at iba pang miyembro ng angkan ng Qingmang ay may mga ekspresyon ng pagkagulat at hindi paniniwala. Hindi ba masyadong nakakatakot ang kapangyarihang ito? Gamit ang kapangyarihan ng isang kamay, kaya niyang humawak ng 1,000 makapangyarihang artifact. Bumaba ang Mount Tai sa tuktok, ngunit si Jiang Chen Shenting ay kalmado at mahinahon. Sa sandaling iyon, ang mga ekspresyon ni Collinson at Qin Shi ay naging mas solemn habang nalalapit ang labanan. Si Jiang Chen ay nakatayong may pagmamalaki sa pagitan ng langit at lupa, walang takot,
ang kanyang mga mata ay parang mga punyal, at siya ay puno ng hangarin na pumatay. Ibigay mo sa akin, galit na sigaw ni Jiang Chen, at sa biglaang pagbabago, talagang itinulak niya pataas ang artifact. Biglang bumantong hininga. Hawak ng kamay ni Princeton ang martilyo, at galit na galit din siya. Puno ng galit ang mga mata niya, at sira ang mukha niya sa mga sandaling ito. Dalawa talaga ang nasa isip ng lalaking ito. Natatakot siyang magbago ang mga bagay, at hindi niya siya pababayaan. Nagkatinginan sina Princeton at Qin-Shi at mabilis na kumilos. Dalawang ilaw at anino ang magkasabay, humahabol at dumurog sa kanila. Tulad ng dalawang sinag ng liwanag mula sa langit, lumapit sila kay Jiang Chen. Ang buong lupain ng magma ay naging malamig at nakamamatay, at ang temperatura sa paligid ay bumaba rin ng husto. Ang mga tao ng angkan ng Qingmang ay labis na naantig, at itinaas nila ang kanilang mga mata upang mag-concentrate, hindi ng ahas na magpabe. Naglaslas si Jiang Chen na may hawak na Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay, lumunok ng libu-libong milya na parang tigre, isa laban sa dalawa, nang walang takot. Halos itinaas ng sinaunang dragon soaring technique ang kanyang lakas sa kalahating antas ng nebula. Bagamat may puwang, ngunit ito ay halos pareho. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay talagang nagsimulang lumahok sa isang masigasig na labanan. Ang dalawang master ng Feather Tribe, ang 12 pakpak na master, ay naglunsad din ng kanilang huling singil sa oras na ito. Inalis ni Jiang Chen ang walang kamatayang gintong gulong na sadyang gustong makuha ni Qin-Shi. Sa oras na ito, natural silang galit, at hindi nila napigilan. Kung handa silang sumuko, sa kanilang mga mata, maging si Jiang Chen o ang mga tao ng angkan ng Qingmang, ang kamatayan ay hindi nakakaawa. Walang duda tungkol sa pagpatay kay Jiang Chen at pag-agaw sa Golden Wheel. Saan man patungo ang sibat, si Qin-Shi ang nangunguna. Natalo siya noon kay Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng kanyang bat-ihing kapatid na si Collinson, tiyak na mababawi niya ang kanyang posisyon. Ang mga baril at bulaklak ay pumutok sa lahat ng direksyon, tulad ng nakakasilaw na mga paputok. Ngunit si Jiang Chen lang ang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang mga baril at bulaklak na ito. Mamamatay sila kapag nataman sila, at masasaktan sila kapag hinawakan nila ang mga ito. Hindi sila dapat maliitin. Ang borderless sword ay gumagamit ng retreat bilang advance, bawat hakbang bilang isang kampo, lumalaban at umaatras. Si Jiang Chen ay ganap na hindi magagapi. Kahit nasa harap ng pagtugis ng dalawa, mahinahon pa rin niyang haharapin ito. Hammer of the Wind God, ang hangin ay tumataas sa langit. Ang mga kilay ni Princeton ay parang mga espada, at hinawakan niya ang banal na martilyo sa kanyang kamay. Ibinaba niya ng malakas ang martilyo. Isang malakas na hangin ang biglang tumaas at sumayaw sa buong mundo, na naging dahilan upang ang paligid ng magma ay pumukaw ng isang buhawi, na natakot sa mga tao ng Qingmang, angkan para manginig. Sirain ito. Ang Wind God's Hammer ay nagpabuga ng malakas na hangin at umungol sa kalangitan, na nagpagigil sa mga tao. Ngumisi si Jiang Chen, nang walang pag-aalinlangan, tumayo siya na may hawak na espada, buong pagmamalaking tumayo sa ilalim ng Storm Hammer, at hinarap ito ng mahinahon. Eternal Immortal Wind. Habang humahampas ang malakas na hangin sa paligid ni Jiang Chen, dalawang bagyo na parang mga wind blades ang nagsalubong at biglang naghiwa-hiwalay. Umatras ang dalawa, pantay na lumaban. Ang dugo sa katawan ni Jiang Chen ay kumukulo at malayang umaagos. Ang Princeton na ito ay talagang may dalawang brush. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Hahaha. Itinaas din ni Princeton ang banal na martilyo sa kanyang kamay, at naging galit na may kapangyarihan na maaaring yumanig sa kalangitan. Hindi mabilang na mga anino ng martilyo ang kumalat sa kalangitan, sumasalubong sa borderless sword ni Jiang Chen. Sa isang dagandong, ang mga sibat ay nakatutok, at ang mabibigat na martilyo ay idiniin pababa sa pormasayon. Ang dalawa sa kanila ay sunod-sunod na lumaban, naglalaban ng pabalik-balik kay Jiang Chen. Tuwang-tuwa din si Jiang Chen. Nakakapanabik talaga ang ganitong labanan. Matagal na niyang hindi nakakaharap ang ganoong katugmang kalaban. Ang pinakamahalaga ay, ang mahalaga ay ang kanyang espada na 33 ay maituturing na kapaki-pakinabang. Dalawang malalakas na kaaway ang nakaharap sa kanya, at siya ay walang kapantay sa kanyang pagsayaw ng espada.
Sa pag-usad ng borderless sword, Sword 33 sweep across the sky, overwhelming the 33 heavens. Ang ganoong uri ng pinakamataas na dominanteng kapangyarihan ay ang asensya ng borderless sword. Ang kaharian ng Sword 33 ay umabot na, isang punto kung saan walang pagnanasa, walang pangangailangan, walang sarili at walang langit. Kung pareho sila ng lakas, tiyak na madaling matatalo ni Jiang Chen ang dalawang half-step na Nebula level expert, ngunit ngayon, hindi na ito ganoon kadali. Bagamat wala sa kanila ang tunay na Nebula level powerhouse, ang agwat sa pagitan ng Star level at Nebula level ay isang mundo ng pagkakaiba. Kahit si Jiang Chen ay nagawang paliitin ang agwat sa pagitan nilang tatlo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga pamamaraan at lakas. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang isang ordinaryong tao ay matagal nang natalo. Si Jiang Chen ay tumayo sa isang matinding labanan, ang kanyang espada ay gumagalaw ayon sa kanyang puso, at ang nangingibabaw na anino ng espada ay hindi mas mababa sa kapangyarihan ng pag-atake ng dalawang tao. Ang martilyo ni Thor, ang kulog ng mundo. Muling nagbago ang martilyo sa kamay ni Collinson, at ang nakakagulat na kidlat at kulog ay patuloy na damaloy at nagsalubong sa martilyo. Ang nakakatakot na eksena ay nagpang-inig sa lahat sa takot. Nakakatakot ba ang kulog na ito? Pakiramdam ko, kapag nataman ako ng martilyo na ito, tiyak na mamamatay ako ng walang libingan, at ang mga abo ay malilipol. Mukhang madadapa na talaga ang ninuno ni Jiang Chen sa pagkakataong ito. Tuldok, panipi, oo, sa napakalakas na pamamaraan, isa pa rin siyang half-step na Nebula level strongman. Kahit na ang pamamaraan niya ay walang kapantay, natatakot akong mawalan siya ng mga pakpak. Hindi ba pwedeng umasa ka na lang na ang ninuno ni Jiang Chen will do something better? Now that the two sides are fighting back and forth, bakit kailangan nilang baliin ang mga pakpak nila dito? I think those two guys waving their wings have to break their wings here. Mga ganyang tao. Lahat sila ay may pananagutan sa kanilang sarili. Kung napatay niya si Qin Shi kanina, walang mangyayaring ganito. Nang makita ang mga juniors na ito na nag-uusap dito, ang puso ng lahat ay nasa estado ng pagkalito, na hindi maisip. Manahimik ka, kalokohan ang sinasabi mo. Isa kayong grupo ng mga ignorante. Para magawa ito ni Ancestor Jiang Chen, tiyak na may sariling plano siya. Sa wakas, sumigaw si Yeloudi at pinagalitan ang lahat, na sinasabi sa kanila na mag-ingat sa kanilang sasabihin. Bagamat ang kasalukuyang sitwasyon ni Jiang Chen ay hindi masyadong malinaw, hindi siya nahulog sa pagiging pasibo, kaya't ang dalawa sa kanila ay maaaring hindi ma-stabilize ang mga ninuno ni Jiang Chen. Hindi pa rin alam ang lahat. Napuno ng kulog ang lupa, nabasag ang kawalan, at ang kulog at kidlat ay tumagos sa pagitan ng langit at lupa, na nagtagal sa paligid ng martilyo. Ang nakakatakot na aura ay nakakabighani na ang mga tao ay hindi nang ahas magsalita ng malakas. Ang magandang liwanag ay tumama sa lupa, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok, at naging pulbos ang mga bato. Siyam na kulog, kumikislap ng kidlat, na nagdadala ng lakas ng pagsira sa langit at lupa, ay nahulog mula sa langit at kumaway patungo kay Jiang Chen. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sumuntok ng malakas, ngunit kahit si Chen Lu sa tagiliran ay tumahimik. Kuya Jiang Chen, mali ba talaga ang lahat? Kahit na nakaharap niya ang maraming malalakas na lalaki sa nakaraan, wala sa kanila ang kasing lakas ng dalawang ito ngayon. Kahit na nailigtas niya ang buong Dongchen Mountain sa kanyang sarili, hindi siya kasing lakas ng dalawang malalakas na lalaki na kinakaharap niya ngayon, kaya kahit siya ay medyo hindi mapalagay. Ngunit nang makita ang kalmadong tingin sa mga mata ni Brother Jiang Chen, naramdaman niyang walang mali sa kanya. Mukhang karaniwan lang ang iyong mga pamamaraan. Tumingin si Jiang Chen ng may malamig na mga mata at hinamak. Kung gayon, natikman mo ang aking suntok. Si Collinson ay mukhang madilim at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang banal na martilyo ay tumira, at isang sunod-sunod na nakakagulat na kulog ang bumagsak mula sa langit. Ganap na ikinandado si Jiang Chen, na napabulalas ng lahat. Si Jiang Chen ay ganap na hindi naka-atres, at walang paraan upang maiwasan ito. Gusto kong sumanib sa kulog, darating ang kulog. Ang boses ni Jiang Chen ay parang kampana, umaatungal at gumugulong, parang kulog. Sa isang iglap, ang mga higanteng Thunder Dragon ay bumangon mula sa kanyang katawan,
na may 5 dragon na nakapalibot sa kanya at kulog na tumatawid sa kanya. Ziu Drought Thunder. Ang gintong kulog ay bumagsak sa kalangitan. Thousand Yan Destruction Thunder. Ito. Maging si Qin-Chi ay natigilan. Hindi niya inaasahan na napakaraming nakakatakot na kulog sa katawan ni Jiang Chen. 5 Thunder Dragon ang tumalon sa langit at sumugod sa isang iglap patungo kay Clinton, hinawakan ng mahigpit ni Princeton ang Mjolnir sa kanyang kamay, at iniwagayway ito palabas, sa isang hampas upang mapagpasyahan ang mundo, na sapat na makapangyarihan upang yumanig ang makalangit na palasyo. Gayunpaman, agad na kinansela ng 5 Thunder Dragon ang kanyang Mjolnir, at nahulog si Princeton. Lumilipad malayo, ang gulat at tensyon sa kanyang mga mata ay hindi masabi. Nagulat at natakot ang buong audience. Walang inaasahan na si Jiang Chen ay maaaring pumailang lang at makalusot sa Thunder Hammer ni Clinton. At saka, ang 5 Thunder Dragons ni Jiang Chen ay binaligtad ang direksyon nila at direktang nilamon ang kalangitan, na pilit silang napaatras. Pinahiya ni Princeton ang huli. Martilyo ng Diyos ng Apoy. Isang apoy sa kapatagan. Sa kritikal na sandali, muling lumabas si Princeton. Muling tumawid ang kislap ng apoy at ang puwersa ng apoy sa parang, na nilunod ang 5 kulog na dragon. Gayunpaman, sa oras na ito, si Qin malakas na sigaw ni Qi. Hindi, siya ay imyon sa kakaibang apoy. Bago matapos magsalita si Qin-Chi, ang Fire God's Hammer ay nahulog na mula sa langit, ngunit ang mga mata ni Jiang Chen ay kalmado at mahinahon pa rin. 5 Elements Divine Fire, makinig sa aking utos at lamunin ito. Inutusan ni Jiang Chen ang Divine Fire. Sa isang iglap, ang 5 Elements Divine Fire ay bumagsak ng labis, ganap na napatay ang apoy sa Clinton. Sa kabilang banda, ang 5 Elements Divine pinigilan ng apoy si Clinton ng napakalakas. Hindi makahinga si Stone, at ang kanyang buong katawan ay nasugatan ng 5 Elements Divine Fire. Si Qin-Chi ay naapektuhan din ng kalamidad, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa halip na sugpuin si Jiang Chen, ang martilyo ay halos lamunin ni Jiang Chen, na labis na ikinagalit ni Princeton. Sa kabutihang palad, sa wakas ay napigilan ni Qin-Chi si Jiang Chen gamit ang kanyang magic gun. Sa isang iglap, umiikot ang mundo. Nagulat si Clinton. Ngayon ay tuluyan nang nawala ng pagkakataon ang dalawa. Si Jiang Chen ay isa laban sa dalawa. Palibhas ay kalmado pa rin, ang mga ito talagang galit na galit ang dalawang half-step na nebula level na eksperto. Damn guy, why is this bastard so perverted? Kahit magsanib puwersa tayo, hindi natin siya mapapatay. Tumingin si Princeton kay Qin-Chi na may seryosong mukha. Sa oras na ito, naging sobrang solemn na ang mga mata nilang dalawa, hindi ito ang paraan. Kung sila ay pinipigilan ni Jiang Chen sa lahat ng oras, paano sila magpapatuloy sa pakikipaglaban? Ang mga kayamanan sa sinaunang lupain ng usok ng Beacon ay higit sa isang walang kamatayang gintong gulong. Kung ang kanilang lakas ay malantad ngayon, malamang na mawawalan sila ng inisyatiba sa susunod na labanan. Maliban kung ito ay isang huling paraan, sila ay orihinal na hindi ako nagplano na kumilos. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang sandali ng buhay o kamatayan. Pinilit sila ng isang taong nasa pinakamataas na antas ng bituin sa ganitong sitwasyon. Dapat sabihin na sa nakalipas na 10-10 milyong taon, bilang mga makapangyarihang master ng Yu Clan, walang sinuman ang nakapagpilit sa kanila sa ganoong sitwasyon, isang miserableng sitwasyon, nakakaloka talaga. Ayaw ni Qin-Chi na manalo ng mabilisang tagumpay, ngunit Jiang. Abnormal ang lakas ni Chen. Dati, hindi naniniwala si Princeton, pero ngayon naiintindihan na niya ang kanyang orihinal na paghihirap. Ngayon ay nawala na ang orihinal na gilid ni Princeton, at ngayon ay nagkatinginan silang dalawa ng magkasabay. Oras na para ipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Kung hindi nila papatayin si Jiang Chen, lalo lang silang magiging hindi komportable. Hindi banggitin ang kayamanan sa hinaharap, kahit ngayon, malamang na mahirap sumulong. Sa isa laban sa dalawa, mahigpit na humaharang si Jiang Chen. Nakatingin lang ang dalawang master at napabuntong hininga. Muling nasasabik ang mga tao sa angkan ng Qingmang. Mula sa simula hanggang sa huli, si Chen Lu lang marahil ang tunay na naniniwala sa Jiang Chen, maging sina Ye Luodi at Di Luo ay nag-aalangan pa rin.
Hindi sila makapaniwala na talagang maibabalik ni Jiang Chen ang tubig at pigilan ang pagbagsak ng gusali. 2.5 hakbang na nebula level na powerhouse. Halos masira nito ang pundasyon ng kanilang angkan ng Qingmang. Hindi rin inasahan ni Yellow Udi na napakaraming master ang maaaring sabay na lumitaw sa isang liblib na lugar tulad ng Kaimixing. Walang duda na si Qin Shi at ang iba pa ay dapat na narito para sa kayamanan, ngunit hindi sigurado si Jiang Chen. Siya ay natagpuan ni Diluo, kaya siya ay palaging napakalihim. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas, at kung kailan niya magagawang tanggayin ang hindi magagapi at mapatay ang malakas na kalaban sa harap nila. Old Qin, we have to show some real skills, otherwise, isipin talaga ng iba na madali tayong mabuli. Nagngagat ang ngipi ni Collinson at sinabing, ang liwanag sa kanyang mga mata ay puno rin ng bangis at determinasyon. Okay, tumango si Qin Shi, wala silang choice. Kung patuloy silang manahimik, maaari lang silang maging stepping stone para sa iba, kaya dapat sila ang unang umatake. Kapag buhay at kamatayan ang nakataya, mayroong no need to worry so much. Sasamahan kita hanggang dulo, kumilos ka lang. Huwag mong gamitin ang silver wax gun tip na walang kwenta. Seryosong sabi ni Jiang Chen, puno ng panunuya ang mga mata niya. Hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang dalawang lalaking ito. Tignan mo, parang hindi ko na kayang tumira sa community kung hindi, baka tumaob talaga ako sa gutter. Hindi sapat ang lakas ng dalawang half-step nebula level masters. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, kahit sinong half-step nebula level master ay namatay ng walang libingan. Ang dalawang taong ito ang tunay na powerhouses ng Yu Clan, at hindi matutumbasan ang kanilang lakas at katayuan. Sila ang pinakamagaling sa half-step na nebula level. Ang kombinasyon ng dalawang espada ay lubhang nakakatakot, hindi pa banggitin na ang dalawang tao ay nagtutulungan. Kahit na sila ay pinagsama, sila magiging parang tubig at gatas, magsasama-sama ng walang anumang pagwawalang kilos, sa ganitong paraan ang kalaban ay lubhang nakakatakot. Kung gayon kailangan mong humiram ng magandang galaw, kung hindi, natatakot akong mamatay ka ng walang libingan. Ngumisi si Qin Shi, at nakipagsanib puwersa kay Clinton para kumilos muli. Sa oras na ito, patuloy na lumaki ang mga pakpak sa likod niya, mas malaki at mas malaki. Sa wakas ay lumawak sa isang punto na hindi maisip ng lahat. Ang malalaking pakpak ay tumatakip sa langit at araw, na humaharang sa paningin ng lahat. Ang Qin Shi at Clinton ay bawat isa ay may 12 pakpak, ganap na sumasakop sa nakapalibot na espasyo. Walang balahibo ang 24 na pakpak. Mababang sigaw ni Collinson at umangat sa langit. Sa 12 pakpak, 12 puting anino ng buto ang lumipad palabas, na kumalat sa buong kalangitan. Sa oras na ito, lahat ng tao ay nakatuon ang kanilang mga mata dito, ginagawa silang ganap na hindi kapanipaniwala. Ang mga anino ng buto sa pagitan ng 12 pakpak ay parang 12 langit na bumagsak mula sa langit, na humaharang sa buong lugar. Sa isang iglap, 12 bone shadow ang lumitaw hindi lamang kay Princeton kundi pati kay Chinyu. Bumagsak sila mula sa langit at lumapag sa tapat lang ng Princeton. Nagkatinginan ang dalawang tao at agad na nag-intertwine. Magkasama. 24 na anino ng buto ang lumilipad sa buong kalangitan, na umaangkla sa sansinukob. Sa isang iglap, ang napakalaki at puting balahibo ay lumilipad sa pagitan ng langit at lupa. Ang bawat balahibo ay may dalang nakakatakot na malamig na liwanag at patuloy na nagkukumahog. Tinuro ng dalawang tao ang universo sa kanilang mga kamay, sa pagwawalis sa buong mundo. Ang lahat ay tila binaligtad ng balahibong ito. Lumilipad sa buong kalangitan, mayroong isang desyerto, na may mga balahibo na lumilipad sa kalangitan at lupa. Nakakatakot na porma sayon. Ang mga balahibo na ito ay pawang mga mamamatay tao na sandata. Panipi. Oo, sa ganoong nakakatakot na porma sayon ng mga balahibo, ang master ng Feather Clan na ito ay hindi dapat maliitin. Ang mga pamamaraan ng Yu Clan na ito ay mahirap bantayan. Panipi. Ang lakas nilang dalawa kapag pinagsama nila para gamitin ang formation ay malapit sa nebula level powerhouse. This time ang ninuno ni Jiang Chen ay maaaring hindi ka nakalmado gaya ng dati. Hoy, kapalaran na, naayos na ang lahat. Kung maagang napatay si Qin Shi,
Paano magkakaroon ng ganoong pagbabago? Ang mga tao ng Qingmang clan ay may parehong kagalakan at pag-aalala, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon tiyak na hindi optimistiko para sa kanila. Si Jiang Chen ay kasalukuyang nakulong sa 24 Wings at Featherless Formation, at nasa isang dilema na. Jiang Chen, tanggapin mo ang kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas gamit ang iyong mga pakpak. Kinagat ni Collinson ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa wakas ay makakapaghiganti na siya sa palasong ito. Kahit gaano pa kamayabang ang lalaking ito noon, dapat siyang maging masunurin, ngayon, lumuhod ka at humingi ng awa. Ang 24 na pakpak na walang balahibo na porma sayon na ito ay ang kanilang trump card. Ito ay sinusuportahan ng kanilang sariling mga balahibo at pakpak ng pakpak. Ito ay ganap na pinagsama sa porma sayon. Bukod dito, sa dalawang magkasanib na puwersa, ang kanilang lakas ay lubos ding napalakas. Ito ay hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay isang perpektong timpla ng tubig at gatas. Si Jiang Chen ay mukhang mabagsik. Sa sandaling ito, nakaharap sa dalawang lalaking ito, hindi siya nang ahas na magpabeya at sinubukan ang kanyang makakaya. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang 24 na pakpak na ito ay talagang mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Malakas, ang pinakamahalaga ang bagay ay ang porma sayon na ito ay pinagsasama ang kani-kanilang mga bloodline ng katawan, ang kilya sa mga pakpak, at ang mga balahibo sa katawan upang mabuo ang porma sayon na ito. Si Jiang Chen ay nakakulong sa porma sayon, at ngayon ay siya rin just try your best. Tibak 31, Tibak 32, Sword 33, si Jiang Chen ay buong lakas na lumaban sa langit. Sa porma sayon, ang mga balahibo ay nasa buong kawalan, patuloy na bumagsak, at sila ay lumitaw ng walang hanggan. Hindi sila katugma sa kanyang sheer sword formation. Gayunpaman, ang sheer sword formation ay mas makapangyarihan at nakabatay sa walang kapantay na mga banal na sandata. Itong 24 na Wings Featherless Formation, umasa sila sa kanilang sariling mga katawan upang ganap na pag-isahin ang formation sa isa. Ang dalawa ang mahahalagang pagkakaiba ay hindi maliit. Nakaharap sa walang katapusang mga balahibo, lumilipad na parang hangin at kidlat, parang mga talam, puno ng nakakatakot na aura, lahat ay nagpipigil ng hininga at hindi ng ahas na maliitin sila. Sa ibabaw ng Tianlong Sword, nagpatuloy ang mga tunog ng kumalabit, at patuloy na lumilipad ang mga balahibo. Libu-libong balahibo ang nakakalat sa paligid, at ang mga porma sayon ay nababago. Sa ilalim ng kontrol ng dalawang tao, ito ay higit na makapangyarihan. Sa katunayan, ito ay mas mabuti kaysa dati. Parehong nasa sabik sina Qin Shi at Clinton. Ang gulo nila noon, ngunit ngayon ay maaari na nilang mabawi ang kanilang pwesto. Sa kabilang banda, nahirapan si Jiang Chen na sumulong at mabuhay sa oras na ito. Kahit na, lumabas na ito sa Jiang Chen. Nagkaroon ng ilang galos. Kung ang kanyang dragon-turned body ay hindi sapat na malakas, tulad ng isang hindi masisira na katawan ng Vajra, si Jiang Chen ay napunit na sana sa ngayon. Napakaraming balahibo kaya hindi na ipagtanggol ni Jiang Chen ang kanyang sarili. Kahit ang borderless sword ay hindi kayang talunin ang lahat ng pag-atake. Ang mga balahibong ito ay masasabing malaganap, na nagpapamanhid at hindi makapaniwala sa anit ng mga tao. Sa oras na ito, napagtanto din ni Jiang Chen na ang dalawang lalaking ito ay nakikipaglaro sa kanya ng digmaan ng Otrisayon dito, ang kanyang paunang kalmado, na nakaharap sa 24 na walang pakpak na porma sayon, siya ay napagod na. Sa malalim na kawalan, si Jiang Chen ay walang pagkakataon na magbackhand. Kung ito ay magpapatuloy, ang kalaban ay kakainin lamang siya ng hakbang-hakbang. Mukhang maganda ang Immortal Golden Wheel. Siguro kung makakalusot ba ang taong ito sa formation. Pulong ni Jiang Chen sa kanyang puso, iniisip na ang Immortal Golden Wheel ay isang tunay na magic weapon, at mataas ang pag-asa ni Qin Shi para dito, ngunit sa kasamaang palad ay napunta ito sa sarili niyang mga kamay, na naging dahilan ng pagka-depress ni Qin Shi, kaya kahit na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan, gusto pa rin niyang patayin si Jiang Chen dito at bawiin ang Immortal Golden Wheel. Hindi lamang iyon, si Qin Shi ay nalinlang ng 2 beses ni Jiang Chen, ngunit palagi siyang may sama ng loob sa kanya. Hindi siya magiging gentleman kung hindi siya maghiganti. Walang pagpipilian si Jiang Chen kundi subukan ito.
Kung magagamit niya ang Immortal Golden Wheel para buksan ang Porma Sion, marahil ay makakawala na siya sa formation sa pagkakataong ito. Umatras si Jiang Chen upang umaban, hawak ang Immortal Golden Wheel sa kanyang kamay, at patuloy na tumagos sa kanyang pinagmulang enerhiya sa Immortal Golden Wheel. Sa isang iglap, naramdaman ni Jiang Chen ang isang nakakatakot na puwersa ng counterattack, at hindi siya namatay. Lumipad ito palabas mula sa anggintong gulong. Nanginig ang puso ni Jiang Chen. Ang Heavenly Dragon Sword Soul sa kanyang kamay ay humarap din sa Immortal Golden Wheel sa sandaling ito, at nagawang sugpuin ang marahas na gilid ng Immortal Golden Wheel. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Jiang Chen na ang Immortal Golden Wheel ay tila nagdadala ng walang katapusang mga pagbabago sa mundo, tulad ng isang mabangis na kabayo na nakatakas mula sa mga renda, puno ng walang katapusang karahasan at galit, gustong kumawala sa selyo, gustong bumangon ka at bumangon. Ang Immortal Golden Wheel ay ganap na wala sa kontrol ni Jiang Chen. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa Tianlong Sword Spirit, ang Immortal Golden Wheel ay maaaring nakatakas sa kontrol ni Jiang Chen. Laking gulat ni Jiang Chen. Ang walang kamatayang gintong gulong na ito ay may kaluluwa rin. Ang Sword Soul ng Tianlong Sword ay isang walang katulad na Dragon Soul, at ano ang kaluluwa ng walang kamatayang gintong gulong na ito? Hindi alam ni Jiang Chen, ngunit sa sandaling ito, isang dagendong ang yumanig sa kalangitan mula sa Immortal Golden Wheel, at ang Immortal Golden Wheel ay patuloy na umiikot, na parang lilipad ito sa tuktok ng langit at tumakas mula sa kalangitan. Ang mga mag-aaral ni Jiang Chen ay humigpit, sunod-sunod na kumaway. Hindi pa siya humihiwalay sa Porma Sion ni Qin Shi at Clinton, at ngayon kahit na ang Immortal Golden Wheel ay kailangang tumakas. Hindi ba masyadong malakas ang taong ito? Noong una niyang nakuha ang Immortal Golden Wheel, hindi ito inactivate ni Jiang Chen, ngunit ngayon ay tila hindi ganoon kadali ang taong ito. Sa walang kamatayang gintong gulong, parang may kaluluwang nagsisikap na kumawala. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng gintong gulong, at naging mas malakas. Ang mga mata ni Jiang Chen ay bumagsak sa walang kamatayang gininto ang gulong, at nalaman niyang ang gintong gulong ay unti-unting nag-evolve sa isang gintong ibon, at may dala rin itong 3 paa. Three-legged Golden Crow. Nagulat si Jiang Chen. Ang kaluluwa pala ng walang kamatayang gintong gulong na ito ay ang three-legged Golden Crow. Hindi nakakagulat na napakarahas at nagniningas. Gumamit siya ng 3 magkakaibang apoy mula sa langit at lupa, upang sugpuin ito, ngunit ang lumilipad na momentum nito ay hindi pa rin tumitigil.